Tayo po'y tumayong lahat. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Hallelujah. Salamat sa kanyang kabutihan sa atin, sa kanyang masaganang biyaya sa ating buhay. Narito po tayo, taglay natin ang kalakasan, ang buhay na nagmumula sa Panginoon. Sama-sama natin siyang pasalamatan at dakilain. Amen? Sabi nga po sa kanyang salita, the Lord inhabits the praises of His people. Sinalala sa ating mga papuri. At i-welcome natin, enjoy ang kanyang presensya sa hapong ito. Sa magitan ng ating pasasalamat at pagsamba galing sa ating puso. Amen po ba? Pwede mo bang batiin ng two thumbs up ang katabi mo, nasa likod mo, nang sabi mo sa kanya, you are Charito. Mahal na mahal ka ng ating Diyos. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Palakpakan po natin ang malakas na palakpak ang ating mabuting Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Everybody shout, praise the Lord. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Let's make a joyful noise unto our God, for He alone is worthy to be praised. Sama-sama natin siya papurihan. Papuri na nagmumula sa ating mga puso. Oh, hallelujah. Bless your name, Jesus. Oh, worthy to be praised. Here we go. Let's cover it before God. Sing out, the Lord is near. Build Him a temple here, a palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Sing out a joyful song. His love goes on and on. When praises abound, His glory surrounds us, building His temple here. Oh, sing out, the Lord is near. Yeah, yeah, sing out. Let's praise Him. Sing out, the Lord is near. Oh, build Him a temple here, a palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Sing out a joyful song. His love goes on and on. When praises abound, His glory surrounds us, filling His temple here. Oh, sing out, the Lord is near. Yeah, yeah, sing out. We praise you, Jesus. We praise your name, Lord. The Lord inhabits the song of His saints and lives in their praises. The Lord inhabits the song of His saints and lives in their praises. One everybody, woo! Sing out, the Lord is here. Build Him a temple here, a palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Yeah, yeah, sing out a joyful song. His love goes on and on. When praises abound, His glory surrounds us, building His temple here. Come on, sing out, the Lord is near. Yeah, yeah, sing out. Woo! Thank you, Jesus. What a great word of us. Hallelujah. We come to worship together as one, with music and singing. Oh, rejoice in all that the Father has done. Let's live up and operate. Yeah, yeah. Sing out, oh, hallelujah. Let's give Him thanks. Let's give Him praise. For He alone is worthy to be praised. Oh, hallelujah. Let's enjoy His presence this afternoon. For our hearts, let's praise Him.
Jesus. Yes, Lord. We love to praise your name, Jesus. You alone are worthy of all our praise, oh God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known.
And because of your great love, you send your Son to die on Calvary for us to have a new life. Thank you, Father. Thank you, Jesus, that you came and gave us eternal love. Oh, we praise your name, Jesus. We exalt your name, oh God. You alone are worthy of all our praise. Oh Father, we give you all the glory, all the honor and praise. And everybody shout, Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bless your name, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. We bless your name. Tayo po yung makakaupo na. Praise the Lord. Let's give the Lord a clap of praise. Come on, clap your hands, all ye people. Shout unto God with the voice of triumph. For the Lord our God is awesome. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Hallelujah. Let's give the Lord a clap of praise. Praise God. There is joy in the house of the Lord. Amen. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. How are you today? All is well. Pakibati ang katabi ng 2 thumbs up. You are Charito, blessed and highly favored of God. Do you believe that? Amen. Do you always believe that? Amen. Do you confess that every day? We should. Let's do that today. Everybody shout, I am Charito. I am Charito. I am blessed and highly favored. I am blessed and highly favored. I am a child of God. I am a child. Let's give the Lord a clap of praise. Praise God. Well, good morning, good afternoon, good evening mga kabiyaya. Anumang oras nyo napapanood ng broadcast na ito. Ako po si Bishop Emmy. Ito po ang worship online ng The Lord's Community and EMI Community. And also, joining us online, the EMI Online Season 6 students from different parts of our country, Luzon, Visayas, and Mindanao. And also, from over 40 international locations. Welcome everyone. Palakpakan si Lord. Welcome. Welcome. Welcome everyone. Welcome po kayo sa Season 6 online study ng EMI. Always remember, more intentional learning. Learn more and learn it more. If you are watching this broadcast for the first time, please like and follow us on Facebook. Over 100,000 people follow us on Facebook. Please join us and experience the difference. When you follow us on Facebook, don't forget to click the See First button and turn on your notification. If not asking too much, and I know it's not, please subscribe to EMI channel at YouTube. Meron po tayong bago sa social media platform, mga kabiyaya po nating TikTokers. Kasama niyo po si Bishop Emmy. Please follow Bishop Emmy on TikTok. Ito po ay para sa ating nuggets of grace, pira-pirasong biyaya para sa pang-araw-araw na buhay. Mapapanood nyo rin po ang Nuggets of Grace sa Reels platform ng
Facebook. Real Grace Nuggets on Reels. Don't forget to like and share po sana, mga kabiyaya. Hindi naman po kayo others. Pagtulong-tulungan po nating ibahagi ang masaganang mensahe ng biyaya sa buong Pilipinas at sa maraming bansa gamit po ang platform na ito. Piece by piece, we are reaching them one by one. Real Grace Nuggets on Reels. Please prepare your communion elements, mga kabiyaya. Pagkatapos ng mensahe na ito, magkakaroon po tayo ng banal na komunyon. Sama-sama at sabay-sabay po nating ipagdiriwang ang tagumpay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo sa pamagitan ng banal na komunyon. Ang ostya ay simbolo ng kanyang bugbog na katawan. Ang katas ng ubas ay simbolo ng kanyang banal na dugo. Sa pamagitan ng kanyang banal na dugo, ang ating makasalanan ay pinatawad na. Sa pamagitan ng kanyang bugbog na katawan, ang ating mga sakit ay pinagaling na. If you are sick in your body and you are watching this broadcast today, let me be the first one to encourage you. You are not watching this broadcast by accident. This is by God's divine appointment. And let me encourage you, today is your healing day. Can we say that together? Today is your healing. One more time, out loud. Today is your healing. We believe that with all of our hearts here at EMI. Today is your blessing day. Today is your miracle day. Today is your healing day. If you believe that, shout amen. Amen. Let's give the Lord a clap of praise for that. Let me also encourage you to worship the Lord with your offering, as it is written, honor the Lord with your wealth. Proverbs chapter 3, verse 9. At the latter part of this broadcast, we will let you know how you can easily give your offering. Palagi ko po itong sinasabi sa inyo, mga kabiyaya, tuwing linggo. At sana hindi po kayo napapagod ito marinig, dahil kung ako naman ang tatanungin po ninyo, hindi po ko napapagod palaging ipaalala ito sa inyo. Nang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay hindi po pagbibigay ng kontribusyon, hindi po pagbibigay ng donasyon, hindi po pagbibigay ng ayuda, lalo tigit, hindi po pagbibigay ng limos. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay isang pagsamba. Genesis 22 tells us that giving is worship unto the Lord. That is why we ask you to worship the Lord with your offering, because the truth is, you are not just watching a broadcast. You are worshiping the Lord with us, and giving is an integral part of your worship. The Apostle Paul writes, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 2 Corinthians 9:7. Palaging tandaan, mga kabiyaya, walang maliit na halaga na hindi makakatulong. Lahat ng halaga, maliit man o malaki, ay mahalaga at makakatulong. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay dapat bukal sa puso, kusang loob, at hindi napipilitan. Just to say this from our hearts here at EMI, thank you for giving to the Lord. Thank you for joining us online. Thank you for watching. Thank you also for inviting your friends and sharing this grace-filled and life-changing broadcast. Much, much appreciated. Before we dive into the pool of spiritual learning today, just to let you know, if you are near our worship center, here at the very entrance of NLEX Valenzuela exit, Paso de Blas, Valenzuela City, we would like to invite you to come and worship the Lord with us in one of our 4 services here at EMI. 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., and 3 p.m. Come, join us, and experience the difference. Thank you so much for joining us via online. Maraming salamat din po sa lahat ng mga kabiyayang naparito sa loob ng bulwagang ito para sama-sama nating sambahin ang Panginoon sa spirito at katotohanan. Palakpakan natin ang Panginoon.
One more thing, para po sa mga kabiyaya po nating nagtatanong patungkol sa mga booklets and e-books ng EMI na sinulat ni Bishop Emmy. One of my newest e-books is entitled Grace and Miracles. Biblical Proof of Grace and Miracles Combined. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan po kayo sa amin sa pamagitan ng Charito Shop, the official online shop of EMI. You can see the link on your screen. Another thing, patuloy po namin kayong inaanyayahan mag-join sa EMI Camp 2023. Full Grace Immersion sa December 26 and 27, gaganapin sa Kaliraya Resort Club, Lumban, Laguna. If you register and pay ahead of time, you will get a 500 pesos discount only until the end of July or for the first 500 campers, whichever comes first. Register now. Mga kabiyaya, ano pa ang hinihintay mo? For more information regarding EMI Camp 2023, please contact the registrar, Pastora Jam Domingo. Tuloy-tuloy po ang registration. Register now. You can see the link on your screen. Pagkatapos ng matinding pandemya, EMI Camp na po ulit tayo. Promise, mga kabiyaya, super, super, super saya ito sa biyaya ng ating Panginoon. One last thing. For our EMI Online Season 6 students who are joining us today, don't forget to check your attendance at EMI Season 6 classroom. You can see the link on your screen. Please like and comment present. Don't forget to indicate your location. Also, remember to do your life application paper, LAP, after the broadcast. Maraming salamat po. We are going to continue our series on The Bible Explains Part 101. For EMI Online Season 6 who are joining us today, this is your Session 8. Today we're going to talk about grieving the Holy Spirit. What does it mean to grieve the Holy Spirit? How can anyone grieve the Holy Spirit? What is the controversy surrounding this? And how does the Bible explain this? This is what we're going to talk about today on the series about the Holy Spirit. Let's commit this first to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. Thank you so much for the wonderful time of praise and worship. Truly, you inhabit the praises of your people. It is with great joy and delight to come together to worship you and to receive your word. Thank you so much. This is a beautiful day. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. We commit to you this learning time as we always do, and even as we always pray. Everything that will be said and done only for your glory and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Let's give the Lord a clap of praise. Come on, clap your hands. Hallelujah. Before we proceed further, again, let me just remind everyone, please get a copy of my 2 newest ebooks about the Holy Spirit. The Spirit of Grace, a grace-based study on the person of the Holy Spirit. And number 2, the works of the Holy Spirit, a biblical study on the works of the Holy Spirit. Of course, you can get these ebooks together with over 100 titles through Charito Shop.
the official online shop of EMI. You can see the link on your screen. Today, we're going to talk about another controversy surrounding the teaching about the Holy Spirit. Today, we're going to talk about grieving the Holy Spirit. Ano po bang ibig sabihin ng grieving the Holy Spirit? Grieving the Holy Spirit. Grieving of the Holy Spirit. Yun pong banal na spiritong pinipighati. Paano siya napipighati? Ito ba'y nagagawa ng mga Kristiyano? Sino ba ang pwedeng makagawa nito? At ano ang ibig sabihin na pighatiin ang banal na spirito? The controversy of this topic is due to the misunderstanding of the ministry of the Holy Spirit, especially when you compare and contrast it in the Old and New Testaments. Nagkakaroon po ng misunderstanding tungkol po sa ministry ng Holy Spirit, kaya kasabay nito hindi rin naiintindihan ano po yung teaching ng grieving the Holy Spirit o the grieving of the Holy Spirit. That is why we talked about the works of the Holy Spirit. If you remember, session 5, if my memory serves me right, we talked about the works of the Holy Spirit, covering from Old Testament to the New Testament, ano yung mga gawain ng banal na spirito. At kasabay nito, nirelease po natin ang e-book, The Works of the Holy Spirit, para magkaroon tayo ng idea na paglipas ng mga panahon, nag-iiba ang gawain ng banal na spirito. From Old Testament, in fact, from the time of creation, the Old Testament, the judges, the prophets, the kings, and even in the time of Jesus' birth, Jesus' ministry, in the time of the apostles, in the time of the church age sa ating kapanahunan, and even in our present time. Dito po diniscuss at ipinakita ang maraming mga Bible verses na sa pag-inog ng panahon nagbabago at nagbago ang mga ministry ng Holy Spirit in relation to us and even in relation to the world as a whole and to us as children of God. Isa sa pinakamabisang paraan ng pagtuklas ng kahulugan sa Biblia ay ang pamamaraan po ng tinatawag nating hermeneutics. Hermeneutics is the science and art by which we discover the meaning of the text. We always tell our students that we do not give meaning to the text. Because if you do that, the scripture is at the mercy of your limited understanding. Hindi naman po pwede ata yun na ang salita ng Diyos ay naghihintay ng awa sa ating limitadong kaisipan. We do not give meaning to the text. We discover the meaning in the text. Ang kahulugan ay nasa salita ng Diyos. Kaya mahalaga po na gumamit ng mga prinsipyo upang matuklas natin ang mayamang kahulugan ng salita ng Diyos. There are 7 rules governing the hermeneutical procedure or process. Let me share with you 2 principles that will help us in our discovery. Rule number 2 in hermeneutics says, interpret the Old Testament in the light of the New Testament. Ibig sabihin, if you want to understand the Old Testament, you need to use the New Testament. The Old Testament is like a shadow, and the New Testament is like a light. Kapag nakakita ka ng shadow, you need to use the light to identify the shadow. Yun po ang principle number 2 or rule number 2. Rule number 3 says, interpret the scripture as a whole in the light of the new covenant. It is important to understand that the New Testament is different from the new covenant. Ang New Testament ay ang scripture. Ang new covenant, mga kapatid, ay hindi po nag-start in the book of Matthew chapter 1 verse 1. Ang New Testament nag-start Matthew chapter 1 verse 1.
Yun po ang New Testament. Ang New Covenant nag-start when Jesus died on the cross. And it was established when He rose from the dead and become the eternal covenant. Naalala niyo po ba mga kapatid, nung gabi bago si Jesus namatay sa krus, itinaas niya po yung baso o yung kapa at sinabi niya, "This is the cup of the new covenant of my blood." Because the new covenant started in the shedding of Jesus' blood. Now, I said that to say this. The error is they look at the Old Testament verses about the Holy Spirit without considering the New Testament verses and the New Covenant. Kapag hindi mo isinaalang-alang ang mga ito, hindi mo maiintindihan ang mga Old Testament verses referring to the Holy Spirit. You will just cut and paste. Kaya marami pong bumabasa ng Old Testament text, ina-apply sa panahon natin as if walang nangyaring krus. As if walang sacrifice na ginawa si Jesus on the cross. As if the ministry of the Holy Spirit is the same. That is pure ignorance. Now, the Apostle Paul said, we need to rightly divide the word. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Now, let me say this. In the Old Testament, the Holy Spirit came upon people only for a specific purpose and time and not to stay any longer. Na pag hindi po natin naiintindihan ang ministry ng Old Testament, or rather the ministry of the Holy Spirit in the Old Testament, then we will never understand the ministry of the Holy Spirit in the New Testament, more particularly in the New Covenant. Kasi magkaiba po yun. Sa Old Testament, ang Holy Spirit pumapasok, lumalabas. Again, sa Old Testament, ang Holy Spirit pumapasok sa tao at lumalabas. Sa New Testament, sa New Covenant, hindi na po. Kapag pumasok ang Holy Spirit sa sino man, hindi na po aalis ang Holy Spirit. Kaya hindi po naintindihan ng iba because they fail to rightly divide the truth. Hindi nila naintindihan that we are living under a different covenant. And furthermore, we have never been under the old covenant, Hindi tayo nasali kahit kailan sa lumang kasunduan. Mga hintil tayo. Tayo po yung mga taong tinutukoy na covenantless. Tayo po yung lawless. Tayo po yung godless. Tayo po yung hopeless. Tayo po yung helpless. Tayo po yung lessless. The only thing we were given is the grace of God. Thank God for His amazing grace. Shout amen. Now, let me just illustrate this para magkaroon tayo ng maliwanag na larawan. Merong era sa Old Testament na tinatawag the Judges era. Ito yung kapanahunan ng mga hukom. Ang mga judges ay namuno sa Israel for 350 years. And there were 15 judges recorded in the book of Judges. Let me share with you a couple of them para may idea kayo kung anong ministry ng Holy Spirit in the Old Testament. Ang first judge, ang pangalan po ay Othniel. Let me show you the scripture. Judges chapter 3 verse 9 to 10. But when they cried out to the Lord, He raised up for them a deliverer, Othniel, son of Kenaz, Caleb's younger brother, who saved them. Verse 10, the Spirit of the Lord came upon him
referring to Othniel, so that he became Israel's judge and went to war. Yan po ang trabaho ng Holy Spirit. Pumasok, sumanib, lukuban ang sino mang pinipili upang makapaglingkod sa gawaing tinawag para sa kanya. Moving on. Ang ikalimang judge ay si Gideon. Judges chapter 6 verse 34. Same thing happened. The Spirit of the Lord came upon Gideon, and he blew a trumpet summoning the Abiezrites to follow him. Ang Holy Spirit ay pumasok kay Othniel. Ang Holy Spirit pumasok kay Gideon. Kasi yun ang gawain ng Holy Spirit. Pumapasok, lumalabas, pumapasok, lumalabas, at pumapasok po siya sa sino mang gagamitin po niya in a given time. Ang pangsiyam na judge ay si Jephthah. Judges 11:29. Then the Spirit of the Lord came upon Jephthah. He crossed Gilead and Manasseh, passed through Mizpah of Gilead. Moving on. Ang panglabing-tatlong judge ay si Samson. Very famous name, isn't it? I'm sure you know Samson. And probably you do not know Jephthah, you do not know Othniel. But I am assuming you know Gideon, also a popular one, Gideon 300. And also Samson. Sinong hindi nakakakilala kay Samson? Baka nakilala nyo rin si Delilah dahil kay Samson. Samson and Delilah. Now, look at Judges 14:6. The Spirit of the Lord came upon him, referring to Samson, in power, so that he tore the lion apart with his bare hands as he might have torn a young goat. Tindi ng kapangyarihan na pumasok kay Samson. He tore the lion. Hinawakan niya sa bibig ang leon at pinunit sa gitna. Samson talaga. Bakit? Hindi sariling lakas, kundi malakas siya dahil sumasa kanya ang Espiritu ng Panginoon. Hindi po siya maskulado, ordinaryong tao lang. Hindi po siya gym boy. Nakagaya ng iniisip ng iba na araw-araw nag-gym, araw-araw nagbabarbell, kaya maskulado, kaya malakas. Matay mong isipin, kahit yung pinakamalakas na gym boy, hindi niya kayang punitin ang leon nang hatiin sa gitna, hawak ang bibig ng leon. Yan ay nangyayari lang dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon. The power of the Lord. Nangyari ito kay Samson hindi lang isang beses. This happened to Samson repeatedly. Now look at chapter 14 verse 19. Then the Spirit of the Lord came upon him, Samson, in power. He went down to Askelon, struck down 30 of their men. Isa laban sa 30. Tumbahan 30. Bakit? The Spirit of the Lord came upon him. Napansin ninyo, kung ang Espiritu ng Panginoon ay napasa kanya na nung una, bakit ang Espiritu ng Panginoon ay pumunta uli sa kanya? Kasi po hindi nag-i-stay ang Holy Spirit. Hindi siya pwedeng mag-stay sapagkat ang Espiritu ng tao ay hindi pa born again. Kaya po lumulukob lamang siya para ma-accomplish yung misyon na pinagagawa sa sino mang merong misyon. Hindi pwedeng mag-stay. Now, look at chapter 15. Verse 14 and 15. The Spirit of the Lord came upon him, referring to Samson, in power. Verse 15, finding a fresh jawbone of a donkey, he grabbed it and struck down 1,000 men. Gamit lamang ang panga
ng isang asno, pumatay ng 1,000 tao. Tindi. Isa laban sa 30, tumba ang 30. Isa laban sa 1,000, tumba ang 1,000. Wala po siyang ibang armas, kundi ang panga, jawbone of a donkey, panga ng asno. Sa ibang salin, pustiso ng asno. Mga kapatid, bakit po mayroong ganyang lakas si Samson? Dahil siya po ba ay nag-gym? Siya ba ay maskulado? Hindi po. Saan ang gagaling ang lakas ni Samson? Sa Espiritu ng Panginoon. Darapot, nang si Samson ay nahulog sa kandungan ni Delilah, something happened. Judges 16:20. Then she called, she referring to Delilah, she called Samson, the Philistines are upon you. Now, mas maganda ang salin sa iba. Ganito ang pagkakasabi ni Delilah, Samson, the Philistines are upon you. He awoke from his sleep and thought, I'll go out as before and shake myself free. Sabi niya, no problem. Tulad din ng daddy. I'll shake myself. No problem. Sabi ni Delilah, Samson, nandyan ang mga Pilisteo. No worry, Delilah. Ako si Samson. And I will just walk and say, shake myself. No problem. Look at the next line. But he did not know that the Lord had left him. See? That is the ministry of the Holy Spirit. If you do not understand that, then you will just cut and paste. Make a doctrinal error, trying to make a doctrine about the Holy Spirit in the new covenant, which is a different covenant and a different time. Hindi lang po yan kay Samson nangyari. Nangyari din po yan sa panahon ng mga hari. Let's look at another example. 1 Samuel chapter 16, verse 13 to 14. So Samuel took the horn of oil and anointed him, referring to David, in the presence of his brothers, and from that day on, the Spirit of the Lord came upon David in power. Kung paanong lumukob ang Espiritu ng Panginoon sa mga judges. Pagkatapos ng judges, dumating po ang time ng mga kings. Lumukob ang Espiritu ng Panginoon kay David. Now look at the next line. Samuel then went to Ramah. Verse 14, now the Spirit of the Lord had departed from Saul. Ang Espiritu ng Panginoon lumukob kay David. Ang Espiritu ng Panginoon umalis naman kay Saul. Sino si Saul? Ang unang hari ng Israel. Sino si David? Ang pangalawang hari ng Israel. Pero something went wrong in the life of David. Nang si David ay magkasala ng pakikiapid kay Batseba at pagpatay sa asawa nito na si Uriah, ito ang kanyang naging panalangin. Psalms 51 verse 11. He prayed, do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Why he would pray like this? Because David knew the ministry of the Holy Spirit. That the Holy Spirit will come in, the Holy Spirit will come out. We cannot pray this prayer today. It's written in the Bible for our learning. Kaya nasulat sa Bible para matutunan natin by compare and contrast that we are living in a much better covenant. Can you say amen? Amen. Kailan mo ma-appreciate
ang ganda ng diamante, the beauty of diamond, kapag ito'y ipinatong sa ibabaw ng black velvet. Kaya pag pumunta kayo sa tindahan ng mga diamante, ang mga diamonds ay nakapatong sa black velvet. Sapagkat pag ipinatong mo sa black velvet, kumikinang ang ganda ng diamante. Ganun din. Kaya po yan naisulat, hindi para pamarisan, hindi para sundan. Naisulat po ang mga kwentong binanggit ko sa inyo, kasama ng panalangin na ito. Hindi para ipanalangin ang panalangin na ito sa ngayon, kundi para makita ninyo na mas maganda ang ating kapanahunan sa pamagitan ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ang masaganang biyaya ng Diyos na naipagkaloob sa atin. We are living in a better covenant. Shout amen! That is why hermeneutics is important. Rule number 2, interpret the Old Testament in the light of the New Testament. Rule number 3, interpret the Scripture in the light of the New Covenant. Ano bang meron sa New Covenant? Let me show you. John 14:16. I will ask the Father, and He will give you another counselor. Who is the another counselor? The Holy Spirit. Why another? The Greek word is allos, another of the same kind. Because you already have the first counselor. The first counselor is Jesus. And Jesus said, I will ask the Father will give you another like me. Allos, another counselor like me. And this time, this counselor will be with you for how long? Forever. I cannot hear you. For how long? Forever. The Holy Spirit to be with us forever. That is why we learn in this series that in Christ I have the Holy Spirit forever. Come on, let's say that together. In Christ I have the Holy Spirit forever. One more time. In Christ I have the Holy Spirit forever. One more time. In Christ I have the Holy Spirit forever. That is important learning. Hindi katulad sa panahon ng mga judges. Hindi katulad sa panahon ng mga kings. Hindi tayo nabuhay sa panahon nila. Nabubuhay tayo sa mas magandang panahon. Ito yung panahon na nararanasan natin ang biyaya ng tinapos na gawa ni Kristo. At dahil dito, tayo ang naging bagong bahay ng Diyos. Nakatira sa atin ang banal na Espiritu magpakailan-kailan paman. Shout amen. And in light of this, how should we understand the grieving of the Holy Spirit? Paano natin maintindihan ang grieving of the Holy Spirit? Ephesians chapter 4 verse 30. And do not grieve the Holy Spirit of God. Again, and do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. What does it mean to grieve the Holy Spirit? What does it mean? Ano man ang kahulugan po ng grieving of the Holy Spirit, please take note, it does not mean that you will lose your salvation. I want to say that again. Whatever the grieving of the Holy Spirit mean, it does not in any way mean that when you grieve the Holy Spirit, you lose your salvation. How do we know, Bishop? It does not mean losing one's salvation. Now look at the second line of the verse. With whom you were sealed. Now look at the next slide. With whom you were sealed for the day of redemption. The word sealed, the Greek word is spragizo, which means sealed. With ownership, with authority, and with protection. Doon po ginagamit ang selyo. Pag sinelyuhan, merong may-ari. Kapag sinelyuhan,
mayroong kapangyarihan kapag sinelyuhan, protektado. Kaya nakasulat sa 1 John 5:18, the evil one cannot touch us because we are sealed by the Holy Spirit unto the day of redemption. Can you say amen? Ephesians 4:30 again, and do not grieve. The word grieve comes from the Greek word lupe. Do not grieve the Holy Spirit. Do not grieve the Holy Spirit. Lupe meaning to be sad, malungkot, not happy, malungkot. Pero hindi ibig sabihin galit. Ang interpretation nila, pag nag-grieve ang Holy Spirit, galit sa iyo ang Holy Spirit. Hindi po. Iba yung malungkot sa galit. Tatanungin ko nga kayo, magkaiba ba yung damdamin na malungkot sa galit? Yes. Malungkot ka, pero hindi ka galit. Hindi galit ang Holy Spirit sa atin. Hindi na pwedeng magalit ang Diyos sa iyo. Sapagkat inako na ni Kristo lahat ng kasalanan natin sa krus ng Kalbaryo. Isa lang naman ang kinagagalit ng Diyos, kasalanan. Wala naman siyang personal na galit sa iyo. Kaya lang naman nagagalit ang Diyos dahil sa kasalanan. Yung kasalanan mo, kasalanan ko, ikinarga na sa dugo ang katawan ni Kristo. Kung inalis na ang ikinagagalit ng Diyos, ano pa ang kanyang ikagagalit sa iyo? Alam niyo po ba ang tawag sa mga nagagalit ng walang dahilan? High blood. Paanong ma-high blood ang Diyos? Wala naman siyang dugo. God is Spirit. Kaya hindi siya pwedeng ma-high blood. Hindi siya pwedeng magalit sa iyo ng walang dahilan. Bishop, yun ng kasalanan. Wala na nga yan. Binayara yan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Pinatawad ka na ng Panginoon. By one sacrifice, He has perfected you forever. Hebrews 10:14. Kung naintindihan mo ang forever, at least naintindihan mo, mayroong forever. Sabi mo sa katabi mo, mayroong forever. Ha? Anong sabi niya? Tayo ba? Napansin mo yung katabi mo, hindi tumingin sa'yo? Pero tandaan niyo mga kapatid, kung hindi man yan ang forever mo, tayo ay forever sa Diyos. Tayo ay forever sa Diyos. Shout amen. Shout amen. Hindi galit ang Holy Spirit pag siya'y napipighati. Ito'y nagpapatunay lamang na ang Holy Spirit ay persona dahil meron siyang isip, meron siyang damdamin at meron siyang kalooban. Sadness is an emotion. Sad for you. Hindi po sad for himself. Makinig. Hindi yung nalulungkot ang Holy Spirit para sa kanyang sarili. Hindi pwedeng malungkot ang Holy Spirit. He is the spirit of joy and gladness. Hindi siya pwedeng malungkot para sa kanya. Pero nalulungkot siya para sa iyo. Is it possible na kapag may mga taong hindi magandang nangyayari sa kanila, nalulungkot ka para sa kanila? Pag hindi magandang nangyari sa anak mo, nalulungkot ako para sa anak ko. Nalulungkot ako para sa asawa ko. Nalulungkot ako para sa kaibigan ko. Nalulungkot ako para sa kapitbahay namin. Kasi may mga hindi magandang nangyari sa kanila. Na hindi ako nalulungkot para sa sarili ko. Masaya ako para sa sarili ko, pero nalulungkot ako para sa iba. Posible po ba yun? Ganun din. Hindi nalulungkot ang Holy Spirit para sa kanyang sarili. Laging masaya ang Holy Spirit para sa kanyang sarili sapagkat siya po ay spirit of joy and gladness. Pero, kapag mayroon tayong mga nagagawa na hindi tama, nalulungkot ang Holy Spirit kasi alam ng Holy Spirit, merong konsekwensya ang mga ito, masasaktan ka. Masasaktan ang asawa mo, masasaktan ang mga anak mo. Kung pastor ka, masasaktan ang ministry mo.
Nalulungkot ang Holy Spirit dahil lumalayo ka sa tawag ng Diyos. Nalulungkot ang Holy Spirit sapagkat nako-compromise ang kalusugan mo. Nako-compromise ang iyong ministry, ang iyong family, ang iyong marriage. Kaya nalulungkot ang Holy Spirit. Yun ang ibig sabihin ng grieving of the Holy Spirit. What grieves the Holy Spirit? What makes the Holy Spirit sad? Yan po ang pag-usapan natin sa araw na ito. How do we grieve the Holy Spirit? Paano ba napipighati ang banal na Espiritu? Kailangan natin malaman ito para ang mga ito'y maging babala. Huwag nating gawin kasi alam mo na kung anong nakakapighati sa Kanya. How do we grieve the Holy Spirit? Let me share with you 7 points. Number 1, how do we grieve the Holy Spirit? By living as non-believers. Tayo po'y mananampalataya na. Pero pag namuhay ka ng parang hindi mananampalataya, katulad ng di mananampalataya, na pag tinignan kayo parang wala na kayong pinagkaiba, nalulungkot ang Holy Spirit para sa iyo. Let me show you, Ephesians chapter 4 verse 17 up to verse 19. The Apostle Paul writes, so I tell you this, and insist on it in the Lord. Not just telling, I am insisting this, that you must no longer live as the Gentiles do, in the futility of their thinking. Now look at verse 18. They are darkened in their understanding and separated from the light of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. Referring to the unbelievers, the Gentiles. Having lost all sensitivity, they have given themselves over to sensuality, so as to indulge in every kind of impurity with a continual lust for more. Kapag ang isang Kristiyano ay namuhay ng parang hindi Kristiyano, namuhay ng parang di mananampalataya, ang araw ng linggo nagiging ordinaryong araw na lang sa iyo, katulad ng mga di mananampalataya, wala naman dating sa kanilang araw ng linggo. Pero ikaw ay Kristiyano. Alam mo that Sunday is not partial day. It's not even family day. It's not Laba Day. Sunday is the Lord's Day. Pero pag ang attitude mo ay katulad na rin ng kapitbahay mo, na paglinggo nandun lang kayo sa bahay at wala kang desire to go to church and worship the Lord, the Holy Spirit is grieved. Ang sabi ng Holy Spirit, anyari? Hindi ka naman ganyan dati. Dati masigla ka, maalab, maapoy. Madilim pa, gising ka na. Bago ka matulog, nakabihis ka na. Ngayon, wala kang ganang magsimba, wala kang ganang manalangin, wala kang ganang magbasa ng Biblia. Yung pagbibigay mo na para sa Lord, nilustay mo. Sabi ng Holy Spirit, I am sad for you. Hindi mo nai-enjoy ang fellowship ng mga kapatiran. Pag tayo nagkakatipon, may galak sa bahay ng Panginoon. Amen. Dati pag may problema ka, nasa prayer meeting ka. Ano nangyari? Ngayon kasama mo ang dabarkads mo. At nasa beer house ka. Hindi ka hinuhusgahan. Pero pinapaalalahanan ka, ang ginagawa mo ay hindi tama kasi hindi bagay sa iyo yan bilang anak ng Diyos. And when that happens, the Holy Spirit is grieved. Not angry, mahal ka pa rin ng Diyos, hindi siya galit sa iyo, pero nalulungkot siya sa iyo.
Kasi sigurado, dadalhin ka niyan sa maraming konsekwensya na pagsisisihan mo bandang huli. And it will hurt you and hurt the people around you. Number 1, by living as non-believers. Number 2, by speaking lies. Kapag nagsisinungaling ka, hindi nagagalit ang Diyos. Pero nalulungkot siya para sa iyo. Nalulungkot siya para sa iyo dahil humahaba ang ilong mo. Nalulungkot siya para sa iyo sapagkat nagkakabuhol-buhol ang dila mo at nagsasanga sa pagsisinungaling. Ephesians chapter 4 verse 25, therefore, each of you must put away lying. Must! This is not a suggestion, yo. Must put away lying. Hindi bagay sa mga anak ng Diyos magsinungaling. Speak truthfully to his neighbor. Ang sinungaling sa Bible ay si Satanas. Hindi ka anak ni Satanas, anak ka ng Diyos. Ang Diyos ay katotohanan. Dapat ang mga anak ng Diyos hindi sinungaling. Can you say amen? Amen. Hindi sinungaling, for we are all members of one body. Bakit minention, we are all members of one body, sapagkat hindi tamang nagsisinungaling tayo sa kapwa natin Kristiyano. Huwag kang magsinungaling sa magulang mo. Sabi mo yung totoo. Huwag kang mag-alala dahil kanuman ang totoo, mahal ka ng magulang mo. You just tell the truth. Sabi mo yung totoo sa iyong asawa. Sabi mo yung totoo sa iyong pastor. Magsabi ka ng totoo. Dahil hindi maganda sa Kristiyano ang nagsisinungaling. Can you say amen? Amen. Number 3, we grieve the Holy Spirit by being angry for a long time. Napipigati ang banal na Espiritu pag nagagalit ka ng matagal, nang hindi masamang magalit. Pero isang linggo na, galit ka pa. Yung iba sa inyong nanonood sa broadcast, isang taon na, galit ka pa. Ha? Hanggang ngayon, galit ka pa. Tignan niyo ang sabi ng Bible, Ephesians chapter 4, verse 26 to 27. In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you're still angry. And do not give the devil a foothold. Pwedeng magalit. Ang Diyos nagagalit. Si Jesus nagalit. Hindi masamang magalit. Merong righteous anger. Yung galit hindi personal. Kapag mali ang ginawa, galit ka doon sa maling ginawa. Pero galit ka rin sa tao. Yung tao, collateral damage na lang doon sa maling ginawa. Ba't naman ako magalit sa tao kung wala siyang ginawang mali? Nadamay na lang yung tao doon sa galit mo sa mali. Dapat yung galit mo ay hindi sa tao. Nadadamay lang yung tao dahil yung tao ay gumawa ng mali. Pero hindi po galit sa tao. Hindi ho galit ang Diyos sa tao. Galit ang Diyos sa kasalanan. Tinatamaan ng tao, nagkakaroon ng collateral damage sapagkat mahal ng tao ang kasalanan. Ginagawa ng tao ang kasalanan. Kaya pag ginusgahan ng Diyos ang kasalanan, nadadamay ang tao. Kaya nalulungkot ang Holy Spirit kapag ang galit mo'y masyado ng matagal. Being angry for a long time gives the devil a foothold. An opportunity to hurt you physically, mentally, relationally, and also spiritually. Now, let me show you a study. Nagkaroon ng pag-aaral na mayroong danger ang uncontrolled anger. Number 1, health risk. Nalalagay sa panganib ang iyong kalusugan. According to a study published in the European Heart Journal, intense anger can increase the risk of heart attack and stroke. The study found that within 2 hours of an angry outburst, the risk of heart attack or acute coronary syndrome increased nearly 5-fold. 5 beses
ang tsansa mong maatake at ma-stroke kapag ikaw 2 oras na galit pa. Mantakin mo 2 oras, yung iba sa inyo 2 linggo na galit pa. Ma-stroke ka, ma-heart attack ka. Kaya nalulungkot ang Holy Spirit para sa iyo. Kasi nalalagay sa panganib ang kalusugan mo. Huwag ka nang magalit. Bakit? Basta. Also, they found out that uncontrolled anger is often associated with mental health disorders such as intermittent explosive disorder, IED, or angry outbursts. Bigla ka na lang, boom! Sumasabog. Bulkang mayon ka ba? Ba't eka? Bigla ka sumasabog. Bulkang tal ka, bigla kang sumasabog. Walang warning. Walang warning. Bigla ka na lang tatayo. Kumakain tayo, bigla kang tatayo. Nag-uusap tayo, bigla kang tatahimik. Tapos pupunta ka sa likod, salita ka na salita, wala kang kausap. Anong tawag dyan? Mental disorder. Nakakaroon na ng disorder ang mental. Bakit? Nagsasalita kang walang kausap. Huwag patagalin ang galit. Pwede namang magalit. Kasi hindi naman talaga tama yung ginawa. Pero pahupain na natin ang galit. Dalang Diyos man, hindi na rin galit sa atin. Pinatawad tayo ng Panginoon sa lahat ng ating kasalanan. So number 1, health risk. Number 2, relational problem. Family, friends, workplace, and even just anywhere. Yung mga galit na sumasabog, minsan sa kalsada, na-overtake ka, naunahan sa parking. Hindi ba marami ng kwentong ganyan, nag-away, nagbabag, nagkapatayan pa? Dahil lang sa parada. Dahil lang sa na-overtaken. Parang na-insulto siya. Grabe, nakakalalaki to ah. Akala mo kung sino ah. Na-overtaken siya. Pinilit niyang hinabol. Di naman siya makahabol. Bakit? Lumilika po ng problem. Kahit hindi sa pamilya, kahit hindi mo kakilala. Nakakita po kami ng ganyan dyan sa may NLEX. Hinabol, na-overtaken hinabol. Hindi naman talaga umabot. Siguro matulin talaga yung isang sakyan. Nakita niya pumunta ng Petron. Sinundan niya. Pumunta siya ng Petron. Walang warning po. Pagbaba, sinuntok. Binugbog yung pong naka-overtake sa kanya. Walang paliwanag. Right before our eyes, we saw. Nag-away. O saan nahantong po yun? Paano kung may baril? Paano kung madisgrasya? Hindi ba naisip, may pamilya ka, may asawa ka, may anak ka? Nagpadala ka sa biglang galit? Paano kung idemanda ka ng physical injury? Di magkagastos ka? Pag ayaw makipag-areglo, makulong ka pa? Yan po ay dahil sa galit. Kaya nalulungkot ang Holy Spirit para sa iyo. Sapagkat inahatid mong sarili mo sa basag ulo. Kaya easy lang. Sabi mo sa katabi mo, easy lang. Huwag kang basta mangungurot o mananabunot. Number 3, spiritual consequences. Naalala niyo yung Numbers 20? Sabi ng Diyos kay Moses na kausapin yung bato para lumabas ang tubig. Uminit ang ulo ni Moses. Sa halip na kausapin ng bato, anong ginawa niya? Hinampas ang bato, naging dahilan para hindi siya payagang pumasok sa lupang pangako. Kaya kailangan
isapuso natin itong babala ng Bible na huwag tayong basta-basta padadala sa matagal na galit. Being angry for a long time grieves the Holy Spirit because it hurts you physically, mentally, relationally, and spiritually. That's why the Bible says we need to be slow to become angry. I'll show you the verse. James chapter 1 verse 19 to 20. My dear brothers, take note of this. Everyone should be quick to listen. What's the next line? Slow to speak. What's the next line? Slow to become angry. And pray tell me why. Why we need to become slow to become angry. Why? Look at verse 20. For man's anger does not bring about the righteous life that God desires. Hindi gusto ng Diyos na tayo'y pagharian ng galit. Pwedeng magalit pag may maling nangyari, pero pahupain agad. Huwag hayaang lumubog ang araw sa iyong galit. Medically, sa pagitan ng 2 hours, 5 beses na po ang chance mong ma-stroke. 5 times, ma-heart attack o ma-stroke ka kapag 2 oras galit ka pa. Kaya pag nagalit ka, orasan mo. Huwag patagalin. Can you say amen? Amen. Number 4, we grieve the Holy Spirit by stealing and not being honest. Ang pangungupit, pagnanakaw, at yung hindi ka matapat. Nagtatrabaho ka, yung oras mo bayad, iba yung ginagawa mo, kaysa para sa trabahong binabayaran para sa iyo. Dishonesty po yun. Nag-uuwi ka ng mga gamit mula sa opisina. Inuwi mo sa bahay. Inuwi mo yung computer. Bishop, sobra naman. Bond paper lang. Ballpen lang. Inuwi mo yung mesa. Mga kapatid, that is stealing and dishonesty. Tingnan niyo po ang verse, Ephesians 4:28. He who has been stealing must steal no longer, but must work, doing something useful within his own hands, that he may have something to share with those in need. Mga kapatid, kailangan po natin isapuso ito. Kasi hindi magagalit ang Holy Spirit sa iyo, pero nalulungkot siya dahil sinisira mo yung buhay mo. Anong sabi ni William Shakespeare? No legacy is so rich as honesty. Yung honesty mo, magiging legacy mo na yan. Magiging pangalan niya ng mga anak mo at mga magiging apo mo. Huwag mo namang sirain yun sa magkanong halaga lang. Huwag naman. Sayang naman. Tagal mong binild yung pangalan na yan. Pero dahil lang sa konting halaga, konting tubo, konting ganansya, ay wag naman. Wag naman. I'm sure hindi magagalit sa iyo ang Holy Spirit, pero malulungkot siya para sa iyo. Be honest, even if others are not. Because honesty is always the best policy in life. Laging tandaan, huwag kunin ang hindi sa iyo. Sapagkat pag kinuha mo, pagnanakaw yan. Ang para sa Panginoon, ibigay natin. Huwag natin pag-interesan. Mas malaki ang para sa atin. Sapagkat ang iniwan sa atin, mas malaki. Kaunti lang ang ibinibigay natin sa Panginoon. Pinaparangalan lang natin ang Diyos sa lahat ng pagpapala na bigay sa atin ng Diyos. Huwag mong pag-interesan. Ibigay mo para sa Panginoon ang para sa Kanya. Pangako niya, hindi Kanya pagkukulangin. Lahat ng iyong pangailangan ay pupunuan ng ating Panginoon. Can you say amen? Amen. Under the law, stealing is sin. So is under grace. The question is, what's the difference? Sa ilalim ng kautusan, ang pagnanakaw ay kasalanan. Sa ilalim ng grasya,
Ang pagnanakaw ay kasalanan pa rin. Pero what is the difference? Makinig po maigi. Ang pagkakaiba ito, under the law, pinaparusahan ang magnanakaw. Under grace, pinapatawad. Under grace, nililigtas. Under grace, binabago. Under grace, pinagpapala para hindi na magnakaw. Dahil walang tao na hindi kayang baguhin ng grasya ng ating Panginoon. Amen. The Bible says, the goodness of God brings people to repentance. If you want to see change in the lives of people, give them the grace of God, because grace is greater than sin. Grace is greater than all. Shout amen. Number 5, the Holy Spirit is grieved by speaking unwholesome talk. Unwholesome talk. Ano ibig sabihin ng unwholesome talk? Ephesians 4:29. Do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Interesting po yung word na unwholesome. Sa King James po ang ginamit corrupt. Corrupt. Ang Greek word na ginamit sapros. Oh, interesting ang meaning ng sapros. Sapros means rotten. Rotten, nabubulok. Decay, rotten, death, bad odor. Ano po yun? Yun po yung death words. When you speak death words, bad odor, bulok, naagnas, inuod. Huwag kang magsasalita ng kamatayan. Magsalita ka lang ng buhay. Makinig maigi. Lahat ng ayaw mo mangyari, huwag mong bibigkasin. Lahat ng bagay na gusto mong makita, bigkasin mo. Pinaparangalan ng Diyos ang bigkas ng pananampalataya. Shout amen. The Lord said, as long as the Lord lives, He promised, I will do to you the very thing I heard you say. Gagawin ko sa iyo kung ano narinig kong sinabi mo. Kaya nga lagi nating sinasabi, ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan. Ako'y anak ng Diyos. Shout amen. Amen. Huwag kang magsasalita ng kamatayan para sa ibang tao. Huwag mo silang susumpain. Nalulungkot ang Holy Spirit sa mga ganyang salita. Huwag kang magchismis. Tigilan mo yan. Marites. Huwag kang magsalita ng hindi maganda sa kapwa, lalo na kung nakatalikod ang iyong kapwa. Wala siyang opportunity i-depensa ang kanyang sarili. Pero pinupulutan ninyo, minimerienda ninyo, inaalmusal ninyo. Di pa kayo nasiyahan, yun ang pinag-usapan nyo nung gabi, nakatulog na kayo, yung pa rin pinag-usapan nyo nung umaga. Kwentuhan ng buhay ng may buhay. Hindi nalulugod ang Holy Spirit dyan. Sapagkat wala yung pinagkukwentuhan ninyo. Paninira po yan. Hindi yan makakristyano. Sana sa grupo biglang may magsabi man lang, wag nating gawin ito. Hindi tama ito. Wala naman yung pinag-uusapan natin dito. Kaya lang, yung iba walang lakas ng loob magsalita. Sapagkat pagka siya'y nagsalita ng ganyan, hindi siya bibigyan ng kape. O kaya ipopwera na siya. Dahil ayaw niya ng isolation, hindi siya payag, pero kagat labi naman siya na hindi kumikibo. Hindi, kumibo ka. Sabihin mo, tigilan niyo yan o aalis ako. Ayokong masama sa ganyang klase ng kwentuhan. Ang pag-usapan lang natin dito, tayo. Pero huwag natin ipag-usapan yung wala dito. Sapagkat wala silang opportunity to even defend themselves. Unwholesome talk po yan. Hindi yan maganda. Ang pag-usapan lang natin ang magagandang bagay sapagkat ang magandang bagay nagbibigay ng magandang buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Number 6, I'm starting to close.
The Holy Spirit is grieved by being bitter and malicious. Bitter and malicious. Paano mo malalaman kung bitter ang tao, ang muka parang ampalaya? Bitter. Now, look at the scripture. Ephesians 4:31, get rid of all bitterness, rage, and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Anong ibig sabihin ng bitterness? Na para maintindihan po natin ang ibig sabihin ng bitterness, I will give you signs of bitter people. Ito po yung mga palatandaan ng mga bitter. Number 1, angry. Number 2, negativistic. Number 3, judgmental. Number 4, suspicious. Number 5, unforgiving. Yang 5 yan, kapag nasa tao, bitter po siya. Galit, wala naman dapat ikagalit. Lagi na lang negative, negative. Wala nang bukang bibig kundi negative. Paano na to? Paano na to? Paano na to? Judgmental. Hinuhusga ng ibang tao. Suspicious. Lagi naghihinala. Masama ang balak niyan. Hindi maganda ang ginagawa niyan. At hindi mapagpatawad. Sabi ni Apostol Pablo sa Ephesians 4:31, get rid of all bitterness. Not some, but all bitterness. Along with any form of malice. Yung malice, mga kapatid, ang Greek word na ginamit po dyan ay kakia, meaning naughtiness, sa Tagalog, pilyo, salbahe, medyo bastos, o distrust, walang tiwala. Nagte-take advantage. Kumbaga sa lalaki, may mga gustong palagi nakaka-chancing. Yan po, mga kapatid, ay malicious. Nakahawak ng kamay. Uy, pikit-pikit pa. Yung hawak mong kamay ni Lola yan. Kamalang nahiya, bastos ka. Malicious. Parang lahat. Nagbubuo ng form sa mind niya. That's not good. Na hindi ka kikidlatan galing sa langit, hindi bubukan lupa, lalamunin ka. Hindi. Pero nalulungkot ang Holy Spirit para sa iyo. Sapagkat you are polluting your mind, you are polluting your heart, and that is not good for a child of God. Now, moving on. Number 7, I'll close with this. We grieve the Holy Spirit by being unforgiving, hindi mapagpatawad. Matagal na nagkagalit kayo nung panahon ng pandemya. Wala na ang COVID. Magkagalit pa kayo. Ano bang virus ang tumama sa iyo? Wala na yung COVID, may virus ka pa sa utak. Galit ka pa hanggang ngayon. Unforgiving. Now, look at Ephesians 4:32. Be kind and compassionate to one another. What's the next line? Forgiving each other. Just as, katulad ng, just as in Christ, God forgave you. Pinatawad ka ba ng Panginoon? Patawarin mo na rin yung mga nagkasala sa iyo, yung mga nang insulto sa iyo, yung mga nag-Facebook sa iyo, yung mga hindi nagbayad sa iyo. Patatawarin ko, pero sana magbayad siya, kailangan ko talaga. Patawarin mo na at ipag-pray mo na maisip niyang magbayad. Pero patawarin mo pa rin, sapagkat pag di ka nagpatawad, lugi ka, di ka na nabayaran, na-stroke ka pa dahil sa sama ng loob mo. Payagan mo na. Kung hindi man siya makabayad, sana makabayad, pero kung hindi makabayad, hindi papayag ang Diyos, maargabyadong mga anak ng Diyos. Papalitan niya yan ng maraming beses sa ibang paraan. Can you say amen? All right. Sit up straight, fasten your seatbelt, let's see them all. Let's read them out loud.
Ito yung mga nakakapighati sa banal na Espiritu. Hey, listen, look up here, look up here, look up here, look at my eyes. Those who are watching this broadcast, I did not invent this. Hindi ko to inimbento. It's all in the Scripture. It is within the context of Ephesians 4:30. Do not grieve the Holy Spirit. Then minensyon ng lahat ng ito. Let's read them out loud. Ready? Sit up straight. Fasten your seatbelt out loud. How do we grieve the Holy Spirit? Number 1, by... Number 2, by. Number 3, by. Number 4, by. Number 5, by. Number 6, by. Number 7, by. Ang tindi niyan, by. Tindi niyan, by. 7, by. Yan ay mahalagang matandaan po natin. Now, let me close. Bakit po yan ating na-mention? Yan ba'y inimbento na lang natin? Hindi po. It's all in the text. Ulitin ko, hindi galit ang Holy Spirit pag nagagawa mong mga ito. Pero nalulungkot siya para sa iyo. Kasi ang mga ito, pag ginawa mo, may masamang epekto sa iyo. Masamang epekto sa asawa mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa buhay mo ngayon, sa buhay mo sa kinabukasan. Kaya nagmamalasakit lang ang Holy Spirit para sa iyo. Can you say amen? Nalulungkot siya dahil nagsa-self-destruct ka. Sinisira mo ang sarili mo. Nalulungkot siya dahil hindi ka kayang sirain ng dyablo, pero sinisira mo naman yung sarili mo. Kaya nalulungkot siya. Lungkot, napipigati ang banal na Espiritu kapag ito ay ginagawa natin. The Holy Spirit grieves, not for Himself, but He is grieved for us. He grieves for us when we do not live up to our true identity. Pag hindi tayo nabubuhay, doon sa tama nating ikakabuhay, nalulungkot siya. Bishop, ano bang dapat nating ikabuhay? Within the context. Ephesians 4:24. Look at the context. And to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Interesting. Ephesians 4:24 within the context ng Ephesians 4:30, do not grieve the Holy Spirit. Nag-grieve ang Holy Spirit if we do not live up to what we should live up with our new identity with Christ. Kaya nalulungkot ang Holy Spirit. How do we supposed to live with our new identity? Look at the text. In true righteousness and holiness. How? By putting up the new self. What's that? The new self. Born again. Yung spirit mo na na-born again, nandyan ang kabanalan ng Diyos, nandyan ang katwiran ng Diyos. Ipamuhay natin ang katwiran at kabanalan ng Diyos. Paano yan, Bishop? Look at Ephesians 5:1. Be imitators of God, therefore, as dearly loved children. The word imitators, ang Greek word na ginamit ay mimetes. Mimetes. Meaning copy in action. That's where we get the English word mimic. When you mimic someone, you copy the action. So whatever the action of God in line with righteousness and holiness that is inside your born-again spirit, Ephesians 4:24, the Apostle Paul said, be imitators of God. Your born-again spirit is already like God. Can you say amen? In true righteousness and holiness, Ephesians 4:24. Your born-again spirit is like Jesus Christ, 1 John 4:17. Now, imitate God in your everyday life. How can we do that? Let me give you the life application so we can do that. Let's read this out loud. This is the life application. This is imitating God. This is living up to our standard as righteous and holy children of God. Let's begin to read. Malakas, sabay-sabay. I'm not going to explain this. This is the life application. Ready? Number 1, live
as true believers. Number 2, don't lie. Be truthful. Number 3, don't be angry for too long. Huwag magalit ng matagal. Number 4, don't steal. Be honest. Huwag mangupit. Huwag magnakaw. Maging matapat. Number 5, speak light. Do not speak death. Speak light. Number 6, don't be bitter. Be happy. Number 7, forgive everyone. Lahat patawarin mo. Huwag kang magtanim ng sama ng loob. Can you say amen? What is the big idea? In Christ, I can imitate God. Kay Kristo, kaya kong tularan ng Diyos. Sapagkat sa spirito ko, katulad ko na ang Diyos. At sa pananampalataya, lalakad ako, tutularan ko ang Diyos. Mamumuhay ako bilang tunay na Kristiyano. Hindi ako magsisinungaling, pawang katotohanan lang. Pwedeng magalit, pero hindi ako magagalit ng matagal. Hindi ako mangungupit, hindi ako magnanakaw. Magiging matapat ako. Bibigkasin ko lang ang buhay. Hindi ako magiging bitter sa buhay. Lagi lang akong masaya. At sino man na nagkasala ay aking patatawarin. Kapag ginawa natin ito, sa kapangyarihan ng Espiritong sumasa atin, we are imitating God. And we can only do that by His grace, through the finished work of Christ, all for His glory. What is the big idea? In Christ, I can imitate God. Of course, we do not want to end the broadcast without giving you, who are watching this broadcast, the opportunity to receive Jesus today and be saved. The starting point is to receive Jesus and be saved, because in Christ, you can imitate God every day. Yes, you can. Kung nais mong tanggapin ang Panginoong Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, mananalangin po tayo ng pagtanggap. Sa lahat ng narito sa bulwagang ito, at lalo na sa mga nanonood sa broadcast, itaas natin ang ating dalawang kamay. Mananalangin po tayo. Come on, close your eyes. Doon sa mga nanonood sa broadcast, raise your hand and close your eyes. Manalangin tayo, sumunod tayo sa panalangin, bibigkasin ko mula sa puso. Manalangin tayo, Panginoong Hesus. Ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito, tinataas ko po sa harapan ng sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon. Salamat, pinatawad mo na ang kanilang kasalanan, isinulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Amin po silang ipinagkakatiwala sa iyo na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpo ang pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Kung tinanggap mo ang Panginoong Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, kinakausap kita, nanonood sa broadcast na ito, masayang-masaya kami para sa iyo. Gusto naming sabihin ito, welcome to the family of God! Welcome! Welcome! Shout amen. Dumako tayo sa gawain ng banal na komunyon. Kunin niyo po ang inyong communion elements and let's do this together. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo.
Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayun din naman matapos maghapunan ay kanyang inawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Jesucristo. Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay yun ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala. Ako'y magaling na. Aking dinideklara. Ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan, sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. And what is the big idea for today? One more time. In Christ, I can imitate God. Are you in Christ? You are in a better position to imitate God. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community at EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcement. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are Charito!